Paano nga ba mag-apply ng SSS Maternity Benefit dito sa pinakabagong website ng SSS? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang maternity benefit na pwedeng makuha sa SSS o yung perang makukuha natin kapag tayo ay nanganak, halimbawa normal delivery, cesarean, or kahit nakunan pa, ay pwede nang i-file online lang. Ang gagawin natin ay mag-login lang tayo sa SSS online account natin. Click ko yung sign in. Mula dito pwedeng mag-login gamit yung SMS or yung Google Authenticator password. By default, ito yung meron sa inyo. Ibig sabihin, itong part na to kailangan pa tong i-set up ng hiwalay. At meron kami ginawang hiwalay na tutorial video tungkol siyaan. Pero for now, kung ang meron kayong access is sa phone number na nakalagay dito, click nyo lang tong get PIN. Pero kung na-set up nyo na yung one-time password, hihingin lang sa inyo yung code na yon. Enter ko lang yung code, click login. At mula dito, i-click ko lang yung I agree. And then, punta tayo sa benefits, maternity benefit. By the way, pwede may mga question kayo na paano kung matagal na kayong hindi naguhulog sa SSS, pwede pa ba kayo makakuha? Malalaman nyo yan right away dito sa website nila. Magkakaroon ng error message kapag kinlik nyo tong maternity benefit dito sa maternity application. Hindi mag-proceed kung sakaling hindi kayo qualified. Pero, umpisa pa lang, pwede nyo nang malaman yan kahit hindi pa kayo nag-login sa SSS. Ang kailangan kasi is meron kayong at least 3 monthly contribution doon sa 12-month period nung nanganak kayo o nagkaroon ng miscarriage. Para mas maintindihan, halimbawa nanganak kayo ng July, yung semester na yan, yung April, May, June hanggang July, August, September, hindi iyan kasama doon sa contingency. Instead, bibilang ng 12 months before this semester. So, pabalik ang bilang. Kung meron kayong hulog sa period na to, pwede na kayong makakuha ng maternity benefit na pwedeng umabot up to 70,000 pesos or 80,000 pesos for solo parent. So, balik tayo dito. Halimbawa, alam nyo mga anak kayo, ang pinakaunang step ay yung maternity notification muna. Kailangan nyo mag-notify or mag-heads up sa SSS na mga anak nga kayo. That's why, ang ilalagay nyo lang dito ay yung expected delivery date. Halimbawa, mga anak kayo ng November. And then, pili lang kayo kung i-allocate nyo yung ibang leave ninyo sa caregiver ninyo or sa spouse ninyo. Kung hindi naman, keep lang tong no and then click yung next. I-check lang to, i-click lang yung next, at magkakaroon ng confirmation na katulad nito. Kapag nanganak na kayo, may mga requirements na kayo, dito na kayo pupunta sa maternity application. Dito na kasi hihingin yung mga requirements. Halimbawa, yung birth certificate ng bata o yung hospital records. Mag-scroll down lang sa pinakababa, ito yung mga steps, mag-apply muna tayo. Kanina ang hiningi ay yung expected delivery date. Dito naman, kung kailan talaga yung actual na panganak. Halimbawa ito, pang-ilang pregnancy o pang-ilang panganganak mo na ito. Una, dalawa, pangatlo. Halimbawa, pangalawa na, click natin yung next. Meron ditong error na should not be later than to date. So, nagkamali ako dito. Halimbawa, lagay natin dito ay 04. Ito siya. And then, pangalawa, check natin kung mag-proceed sa next step. Nagkamali ulit ako sa date. Yan, sure ko lang na 2025 to. So, okay na. Click ko yung next. Oops. Next tayo. So, nag-proceed na sa next step. Step 2 na. Andito na yung type of delivery. And then, live childbirth ba? Or miscarriage? Or fetal death? Kung live childbirth, may karagdagan tanong kung solo parent pa. Sa solo parent kasi, ang pwedeng umabot na allowance ay 80,000 pesos. Kung hindi solo parent, 70,000 pesos yung maximum. Next, sa baba ay may disbursement account. Kung sakali pala na wala kayo na-enroll na disbursement account, ganito yung makikita ninyong error message. Kailangan nyo munang mag-enroll ng bank account. Doon kasi ita-transfer yung perang makiklaim ninyo sa SSS. At kung hindi nyo pa alam kung paano mag-apply or mag-enroll ng bank account sa SSS, meron kami ginawang hiwalay na tutorial video. Pero nandito lang siya sa services, disbursement account. Yung actual na step-by-step guide, pati yung experience namin, share namin sa iwalay na video. Pwede nyo i-check yung page or channel namin para dyan. And then, sa pinakababa, already separated from employment. Kung sakali nakaka-resign nyo pa lang nung nanganak kayo, i-check nyo lang to. Pero, dapat within 6 months, simula nung last day ninyo sa pagkakatrabaho, ay dun kayo nanganak. And then, piliin lang dito yung company na pinagtrabahuhan ninyo. Sa akin, hindi naman. Click ko yung next. Oops, check ko lang to. Next ulit. Next is yung proof naman nung panganganak.
Ano-ano yung mga requirements na dapat i-upload dito? For normal delivery, ang kakailanganin ay yung birth certificate mismo ng bata. Pwedeng yung galing sa munisipyo o sa PSA mismo. Meron din kami ginawang hiwalay na tutorial video kung paano mag-order online ng birth certificate. For cesarean delivery, kailangan ito ng another document mula doon sa ospital kung saan kayo nanganak. For miscarriage naman, any of the following: pregnancy test before and after miscarriage, yung ultrasound report na sinasabi na nabuntis nga kayo, or medical certificate. Meron din yung incomplete miscarriage. Ilan sa mga ito, pwedeng yung certified true copy mula sa ospital at yung iba pang nakalagay dito. Para naman sa ibang cases like ectopic pregnancy, hospital records din tinatanggap nila, histopathological report tinatanggap din, at maging yung certified true copy of ORR or pregnancy test before and after miscarriage. And for other requirements, pwede nyo i-double check dito. So basically, kung meron kayong dokumento mula sa ospital o maging sa munisipyo kung birth certificate or PSA, yun yung i-upload nyo dito. At kapag okay na, i-click lang tong next at hintayin yung confirmation para sa ginawa ninyong application. I-check na rin yung inbox ninyo dito sa SSS, magiging email ninyo para sa update yung application ninyo. May pagkakataon kasi na kung mali pala or malabo yung pagkakapicture ng document o yung proof ng pregnancy na in-upload ninyo, possible na kailangan nyo ulit mag-reapply. Pero kung maging successful naman, walang maging problema na approve ng SSS, malalaman din ninyo through notification kung kailan papasok yung perang i-claim ninyo doon sa bank account or disbursement account ninyo na in-enroll dito sa SSS. And that's it, yun yung proseso sa pag-apply ng maternity claim sa SSS. Online lang pwede siyang gawin. By the way, kung may mga questions pa kayo tungkol sa maternity benefits sa SSS, kung magkano yung dapat ihulog, magkano yung dapat na contribution sa SSS para makuha yung 70,000 pesos, o yung iba pa, halimbawa yung late application ng maternity claim, pwede ba yun? Pwede nyo i-check itong hiwalay na video sa bandang baba. Andito yung mga detalye tungkol sa maternity benefit sa SSS.